daig pa ho ito noong 20 pesos na bigas, gumaganang flood control, na overwhelm lang, walang baril pero meron naman. Ito na ho ika nga ang pinakasukdulan ng kabangagan nitong si Marcos Jr. Panoorin ho natin mga kababayan. Kailangan natin pumasok sa mga bagong teknolohiya. Dahil yun, kailangan talaga natin para maging yung bawat hektarya natin, mas malaki ang yield, mas malaki ang ani, paano natin gagawin yun? Ang nakakaunawa at mga talagang practitioner, ika nga, ng high-tech agriculture, intensive and extensive na type of agriculture, ay ang mga kabataan silang Nako, sabi ko na ho sa inyo mga kababayan, sukdulan niyang kabangagan niya na yan. Naging Department of Agriculture Secretary siya. Kung alam mo yan, bakit hindi mo pina-implementa? Tapos kasama mo pa yung DA Secretary mo na mukhang bonjing. Anak ng tokwa, sarap yung pag-untugin. Pambihira, oo, naging DA Secretary ka, presidente ka, di ba? Kung yung mga bata pala ang hasa dyan sa teknolohiya na yan, bakit hindi mo Ang problema dito, korupsyon, Brad, hindi teknolohiya. Kahit makaluma yung kagamitan, teknolohiyang ginagamit ng ating magsasaka, kung walang korupsyon sa pamahalaan, kikita't kikita pa rin sila. Paano kaliwat kanan ang smuggling, kaliwat kanan yung korupsyon sa sektor ng agrikultura sa ating bansa? Di ba? Halimbawa na lang ho, diyan sa Department of, ang tawag doon? Department Irrigation, yan. National Irrigation Authority, NIA, anak ng tokwa. Taon-taon, linalaanan natin ng pondo yan. Para saan? Para mabigyan ng libreng patubig yung ating mga magsasaka. Dito na lang ho sa pinaka-basic. Huwag na tayong pumunta sa technology. Usapang bangag yan. Anak ng tokwa, di naman ho tayo bangag para pakinggan yan, di ba? Doon na lang tayo sa pinaka-basic ng paghahalamanan. Patubig, period. Doon pa lang ho, binabangag na tayo nitong si Marcos Jr. Huwag mo kaming paandaran sa mga teknolohiya kung doon sa pinaka-basic na pangangailangan ng mga magsasaka, hindi nyo ma-provide ng maayos. Di ba? Ganun lang naman ho kasimple. Yung patubig, hindi umaabot sa mga magsasaka natin. Bakit? Bakit? Kasi wala hong naipapatay yung mga infrastruktura. Bakit? Kasi nakukurakot nila dyan sa ahensya na yan yung mga dapat na ipagpagawa na hindi nagagawa. Ngayon, kung hindi sila nangungurakot, sasabihin nila hindi sila nangungurakot. Nasaan yung libreng patubig? Anak ng Petrang Garapata, teknolohiya ka na ng teknolohiya, tubig nga, wala sila. Di ba? Ganyang kabangaguyan. Di ba, sinabi ko na sa inyo, gusto nyo ng usapang bangag, pues heto na ito. Tuloy natin. turo sa atin ng mga bagong teknolohiya. At yan. Ang sarap nilang pag-untugin nitong nitong ang pangalan nito? Nitong DA Secretary niya, yung mukhang bonjeng. Anak ng toko, teknolohiya yung pinagsasabi mo. Ni katiting na patubig nga, wala yung mga magsasaka natin. Ang mahal ng abono, import ka na ng import ng bigas. Yung ani nila, nakikipagkumpetensya doon sa ini-import mo. Na binibili mo ng mura para maibenta nyo ng mura, para ma-justify nyo yung 20 pesos na bigas, mga walang iya kayo. Natutuwa ako pag napapanood ko si Boss Dada, napapanood ko siya. Sabi kong galing bumana nung mamanay. Sa lahat ng banatero, sabihin ko sa inyo, mga kababayan, ito, mabilis, magaling talaga yung si Boss Dada. Ang galing talaga. Ako, sobrang fan ako ng mama na yan. Pinapanood ko yung video niya, sabi ko, ang galing nitong dumali, sabi. Hindi dahil nagmumura siya, hindi dahil sa kung ano pa man. Yung train of thoughts niya, pagka sinundan mo, ibang-iba, malinis. Malinis siya bumalagbag. Di ba? Magaling. Panoorin nyo, Boss Dada TV, magaling. Palagay ko ay magiging interesting na yan, magiging interesante na yan para sa ating mga kabataan. Lasing na ba kayo? Bangag na ba kayo? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pagka tayo pinaandaran ng teknolohiya, baka lang yan, malakas lang yung tama ng kabangagan niya sa kapangyarihan. Kaya ganyan ang mga pinagsasabi ng sintu-sintu na yan. Anak lang to, ba't mo kami paandaran ng teknolohiya kung yung mga aanihin namin nakikipagkompetensya doon sa mga ini-import nyo. Langya kayo. Kami kailangan sumabay dahil walang bibili doon sa mga ani namin dahil mura yung naging bentahan sa merkado dahil pinabahan nyo ng mga murang bigas ng merkado.
Imported na bigas pala. Teknolohiya. Teknolohiya. Langya ka, oo. O dito ho tayo. Ito, usapang regulon. Bago yan, ha? Bago yan. Bago natin pakinggan. Kasi itong si Boy Zubiri, hanggang ngayon, supot pa rin siya. Hindi pa rin nga matanggap na pinalitan siya ni Chis Escudero. Kaya pagpasok ni Soto, nagkakakampi siya. Naku, potential Senate President. Ayoko kay Chis Escudero. Yan ang dumali sa akin eh. Kaso Brad, dito sa isa na to, nasa maling side ka. Anak ng tokwa. O, halimbawa na lang, ito. Pag-usapan natin to. Isa sa mga sumusuporta dito kay Tito Soto. Matagal na tong, itong picture na to eh. Natabi ko lang eh. June 30 pa ho itong mga kababayan. Ilang araw na ba to? 5 days na to. Ito sabi niya. 5 days na nga ba? O 7. Nakalimutan ko na, bahala na. Ito. Ang nakakaya dito, kung halimbawa, majority, 13, nagsabi, i-dismiss natin. Dudulog sila sa Supreme Court. Ang nakakaya pag na-reverse kami. Alam mo nakakaya, Brad? Pag kinonvict nyo, tapos sasabihin ng Korte Suprema, hindi sapat ang ebidensya, kaya dapat i-absuelto siya. Yun ang nakakaya. Alam mo nakakaya? Bumoto ka ng conviction dito kay Corona, tapos pinawalang sala siya ng Korte Suprema. O inabsuelto siya ng Korte Suprema. Yun ang nakakaya. Alam mo ano pa nakakaya, Ping Lacson? Nakakaya dito, umaasta kang crusader ng good governance, pero yung ang tawag dito, new Senate building, nababalot ng sandamukal na anomalya. Habang pinapagawa nyo yung napakalaking building na yon, sandamukal ang nagugutom sa sambayan ng Pilipino. Yun ang nakakaya. Baka hindi mo alam kung anong nakakaya. Ako na magsabi sa'yo, yun ang nakakaya. Sa kabila ng sandamukal ang nagugutom na Pilipino, yung daang milyong Senate building, yun ang inatupag mo. Yun ang nakakaya. Nakakaya, i-convict nyo yung tao, namatay na lang sa sama ng loob, tapos sasabihin ng Korte Suprema, hindi sapat ang ebidensya. Yun ang nakakaya. Baka hindi, tanda mo na din pa rin alam kung anong nakakaya, Brad. Nakakahiya ka. Yun ang nakakaya. Walang hiya ka. Ito, dito tayo. Kaya ang tinutukoy ko si dating Chief Justice Renato Corona. Kinonvict nila yung mama, namatay na lang sa sama ng loob. Di ba? Anong sabi ng korte ngayon? Acquitted. Walang sala. O anong ginawa nyo? Lacson. Itong pagmumukha ni Lacson. Gusto kong anong ginawa nyo? Di ba kinonvict nyo? Eh di ba nakakahiya yun? Bago mo kami paandaran ng nakakahiya, alamin nyo muna kung anong nakakahiya. Mga walang hiya. Buwisit kayo. Dalang ko na lang gumawa ng video. Ito pa aabutin ko. Mga walang hiya talaga. Ito. Subiri, backupan mo si Soto, ha? Kailangan mo mabackupan yan para makaganti ka kay Cheese. Going. Sa isang panayam sa Bacolod, sinabi ni Zubiri na hindi siya kontento sa kasalukuyang liderato ng Senado at bukas siyang suportahan ang sinumang kandidatong maaring pumalit kay Escudero. Ayun. I'm hoping and praying that at the end of the day, we all decide to have a Senate President that will continue its independence as a last Move on ka na, bastion Brad. of democracy. But not just being Move on ka independent na. from the House. Kasi may nagsasabi, gusto namin itong kandidato kasi inaaway niya si Speaker Martin. That's not the role of the Senate President. Iginit ni Zubiri na Zubiri, ang sabihin ko sa'yo, kung ang patakbuhin mo dyan si Senator Rodante Marcoleta, naku, kakampihan kita dyan. Makikipagbalag-bagan ako sa'yo. Sabihin ko sa'yo, kahit tayo lang dalawang bumoto kay Marcoleta, maging Senate President siya, okay na ako doon. Ngayon, kung talagang hindi siya makapalag ngayon, okay na ako, maging Blue Ribbon, na lang siya, committee chairman. Okay na tayo. mas epektibong talakayin ang mga issue sa pamamagitan ng mga closed-door caucus kaysa lantaran ang diskusyon sa plenaryo na anyay nagdudulot ng kaguluhan sa institusyon. Binigyan din niya ang pangangailangan ng isang leader na hindi lang mahusay makipagbangayan, kundi may kakayahang panatilihin ang kasarinlan ng Senado mula sa iba pang sangay ng gobyerno. Bagamat inamin niyang may 13 senador ang sumusuporta kay Escudero, umaasa si Zubiri na maaari pang magbago ang kanilang posisyon sa mga darating na araw. The role of the Senate President is to steer the Senate as a ship. You know, no matter how rough the waters are,
to show the people that the Senate is our ship of state that will never, never break down. It will never surrender its principles, its traditions. Kaugnay nito'y kinumpir Alam mo anong problema sa iyo, Zubiri? Hindi mo ginalingan yung budget ng kapanahonan mo. Kung ginalingan mo ang budget, malamang sa malamang talagang di ka iniwan ng mga kasama mo diyan. Oh, dito na ho tayo. Ay, mga kasuputan ni Zubiri, no. Kung si Marcoleta ang ipupustura mo bilang Senate President, suportado kita dito. Kahit lahat kalaban natin, si Marcoleta ang iuupo natin. Nasa likod mo ako diyan. Pero kung pinagtatanggol mo yung dalawang unggoy na veteranong kakaupo ngayon, si Soto at itong si Lacton, forget. Magsama-sama kayong mga trapo kayo. Anak ng tokwa. Nagsiputian na lang mga burnik nyo dyan sa Senado. Wala pa rin kayong ambag sa sambayan ng Pilipino. Nakakaya. Hindi nila alam nakakaya. Mga walang hiya kayo. Nagsitandaan na lang kayo, di nyo pa rin alam nakakaya. Nakakaya, magpakaaso kay Lisa Araneta Marcos. Nakakaya, sasali ka sa lineup ng administrasyon, gayong alam mo naman, kaliwat kanan ng kabalbala na ginagawa nila. Yon ang nakakaya kung hindi nyo alam. Para dito kay Lacson. Alam mo, Lacson ang nakakaya. Alam mo na napakaraming anomalya ng administrasyon. Tapos, isisiksik mo pa ang sarili mo sa alyansa ng mga mambubudol. Yon ang nakakaya, di ba? Di ba, umalis ka kasi nahihiya ka. O, marunong ka naman palang mahiya. Kaya dyan sa impeachment, alamin mo muna kung ano nakakahiya. Walang hiya. O, dito tayo kay Jing Paras. Ay, ano ba yan? O yan, Jing Paras. Gang. Pati yung mga senador na kakampi ni Marcos ay pinapahiya pa rin ng gobyerno. Can you imagine, parang itong Hontiveros na senadora, Hontiveros ang tawag ng mga taong bayan dyan, ay nagbabribe pala ng mga testigo para magsalita laban sa mga iniimbestigahan nila na identified or mga kaibigan ni Duterte. Matindi ang galit nito ni Hontiveros kay Duterte, kaya she even goes to the extent of manipulating witnesses, giving them money. Pero alam mo, bigla siyang nagbigay ng kasinungalingan sa publiko, nag-press con. At kung ano-anong pinagdadaldal na may mga resibo daw, may mga pasensya na ako sa boses ko kasi na-virus ho tayo. Sa kaka-content natin kay Risa, nadali ho tayo. Taknan to, wow. Nadali ho tayo kaya hindi ho tayo makapag-all out tika nga, di ba? Pero siguro bukas okay na to. Pa-recover na rin eh. Kahapon talaga medyo mahirap yung dating ng boses natin, pero ngayon medyo swabing-swabi na. Ika nga may mga communications daw itong alias Rene, paring Ado. Ang dali-daling gumawa ng account at gumawa ka ng mga text messages or doon sa account mo sa email. Ang dali-daling gumawa ng account sa email, di ba? Paring Ado? At gagawa-gawa ka ng mga statements as if coming from the person that you want to portray as the one doing those messages. Di ba? Paring Ado, madaling gumawa ng ganyan. Correct. Sandali lang yan. Obserbasyon ni PH Update, obserbasyon ni Sir Ado Paglinawan, obserbasyon nitong si Sir Jing Paras isa. 'Di ba gumawa nga ako ng resibo eh, 'di ba? Expert ako diyan. Mga brad, pagdating sa gawan ng resibo, tayong malupit diyan.
Di ba? Nag-college tayo eh. Siyempre, sa sideline ka dyan. Di ba? Pan-date yan eh. Oh. Kailangan meron kang pan-date ng pagka hindi, wala ka naman ba mapagkukunan, extra ka dyan sa tuition fee. Kung halimbawa 5,000 yan, gawin mong 8 million, Brad. Ikaw na bahala sa resibo nun. I-photoshop mo na lang yan. Ganon kadali ho mga kababayan. Di ba? Oh. Kaya hindi na natin magawa yun kasi pamilyado na tayo. O hindi na tayo kaya nga medyo malungkot buhay natin ngayon eh. Kaya nga pagka merong pakulay dyan sa comment, sabi ko, medyo nabubuhayan tayo ng loob. O hindi na kasi tayo, hindi na natin makapag-edit ng resibo eh. Kasi kung dati, pwede kang mag-edit dahil ikaw lang mag-isa. Pero ngayon, hindi na. Pag may bibiling ka, 2 kayong magbabayad, di ba? Masaklap. Kawawa si PH dito. Nakananto ko, tuloy. In other words, lahat ng mga dinadaldal ni Ontiveros ay puro kasinungalingan. Kabulastugan. Oh. Because, alam mo, personal experience ko, paring Ado. Can you imagine, pinuntahan namin ni Ferdy Topacio yung mga bata, kasama namin yung tatay ng mga minors. Pumunta kami sa Senado at alam namin na nandoon yung mga bata. Pero anong sinabi ng kanyang staff, a certain lawyer? Wala daw doon. Wala daw doon sa kanila. Oh. Well, in fact, they were still there at the time we went there. Oh, yan. Oh. So, biglaan na lang, kasi may kasama kaming CIDG, paring Ado, nilipat nila kaagad doon sa kanyang kakampi, kanyang kasabwat na akbayan na Bishop, Bishop David. Baka yun cardinal na. Bishop pa naman, ganyan ang ugali, no? Kaya yung mga ganyan, distansya ko kayo sa mga ganyan. Lalo na yung Bishop David na yan. Di ko alam pagmumukha niyan, pero kung yan kaibigan ni Risa, matakot po kayo dyan. Cardinal. Pero yun din. Oo. So, yun po mga kababayan. At ang mga pinagdadaldal ni Risa Hontiveros ay sinagot ngayon. Sinagot ngayon itong si alias Rene. Lahat ng mga aligasyon at pagbintang ni Hontiveros kay alias Rene, iniisa-isa ni alias Rene na sinagot, at this has crumbled the credibility of Hontiveros. Ito, pakinggan natin si alias Rene. Alam nyo masakit, bibira si Risa. Kaso, hindi ho yung mga taga-suporta ni Tatay Digong sasagot sa kanya. Sasagot sa kanya si alias Rene. Pambihira talaga. Oh. At sinagot ni alias Rene yung mga aligasyon ni Hontiveros. Naninindigan itong si Michael alias Rene. At kina-challenge niya ang sinungaling na senadora dyan. At there is now an onus on the part of certain senators or some senators or all senators except this liar to investigate the shenanigans of this senadora. Kasi naninindigan yung testigos. Ang marami pang testigos nito dahil maraming nakakaalam sa modus operandi nitong si Hontiveros. Pambira itong si Sir Jing Paras, ha? Meron tayong disclaimer, ha? Ang view ng aming mga panauhin dito sa PH Update, hindi pananaw ng channel o ng host ng channel. Disclaimer tayo. Lahat ng pananaw nitong si Sir Jing Paras, sa kanya yan. Lahat ng aligasyon niya kay Risa, sa kanya yan. Diba? Hayaan nating maglatag dito ang ating mga kababayan. Ngayon, kung meron nang pattern, kayo na hubala magdesisyon dyan. Si Dilima, si Trillanes, at saka yung pare,
If the Senate will hold a venue by which people can testify, even myself, even Topacio, Nako. even other people who are in the know of the practice that is always being done by these Hontiveros. Naku, mabigat ho yan. Handang tumistigo itong si Serging Paras. At sabi niya, maging itong si Atty. Perde Topacio, kung sakaling magka-isampahan ng ethics complaint, yari itong si Risa dito. Then we can now ventilate ourselves to say and bring along evidence to show that she's really a liar. She's really doing these things. Kaya nananawagan po kami sa mga senador, lalo na dyan sa mga nilalait nitong Hontiveros. Can you imagine this Hontiveros is telling the 18 senators that wala silang paninindigan, that mali yung kanilang pag-remand doon sa impeachment articles. So pinapalabas niya na siya ang mabuting tao, pero yung mga nag-decide to remand ay mga masasama at they have violated the Constitution. So I hope the senators or some senators, it only takes one to Destroy the whole thing. bring this to the Committee on Ethics. Yun. Because the Senate can remove or suspend any member who commits any wrongdoing that will put the Senate to shame, mga kababayan. So paring anong masasabi mo dito? Dapat gawin ito ng ating bagong Senate sa 20th Senate. Because this Senate has a good prospect of being an independent body. Yes. Ngayon, kung may isa o dalawa dyan na bad seeds, dapat i-exclude nyo yan from your rights. Otherwise, hawak kayong lahat. Isa pa palang pwede nating panawagan yung kaibigan ko. Si paring Dante, Senator Dante Marcoleta. He's a no-nonsense guy. I'm sure he will not let this thing happen. Na may isa sa kanila na questionable yung pagkasenador nito minanipulate ni Noynoy Aquino, dinala ng poder, impluwensya para maging senador ito dahil nilampaso na ito noong una Talo yan. Tapos tinulungan niya si Noynoy Aquino, nagsip-sip siya para ma-impeach si Chief Justice Corona. Can you imagine during the course of Miriam's investigation, interpellation in the Senate, one of the witnesses bumigay at sinasabi si Hontiveros ang nagmanipulate ng mga dokumento, at sabi ni Miriam, those are hearsay documents. So Pwede pa subpoena yun. kailangan na talagang yung si Atty. Sabio, pwedeng ipatawag yan to testify. Dahil si Hontiveros, si Trillanes at saka si De Lima, yun din ang mga active manipulators doon sa Bicoy incident. So marami pong magagawa ang ating Senado para malinis yung mga iskalawag dyan, mga kababayan. And ito ang tinutukoy natin ay itong Hontiveros, na akala niya ma-manipulate niya ang taong bayan. Pero hindi nagpatinag si alias Rene, mga kababayan. So, it's her word against Rene. It's her word against Atty. Sabio. It's her word against Topacio and company, and so many others who have filed cases against her for bearing false witness to the Senate. Tsaka pattern Oh. It's a pattern of lies. Yes. Correct.
So ito, si Sas Rogando may sinasabi, Risa girl, Yeah. makinig ka sa akin. Nilaglag ka na ng mga kasabwat mo. Pwede ba ikaw lang mukhang malinis sa kanila? Ikaw nga, in the land of the blind, the one-eyed man is king. What they did to Sarah, they will do to you. Kung di mo pag-gets, you are not as bright as I think you are. Itong ano ba yung for your accusing fingers against the KOJC or the Duterte loyalists, or na pinagdudahan mo or ina-allege mo na silang nagpalabas nitong alias Rene, you don't realize that the lady in Malacanang ay wala nang gusto sa'yo. Sila yan ang sanay na sanay. At ang problema kasi, pare, nagalit na yung babae dyan. At kasi mayroon ng pinipili yung babae na sino yung patakbuhin niya against Sarah. Nag-aambisyon ito. Oo. Itong Hontivirus nag-aambisyon. Sinisingit yung sarili. Sinisingit nyo yung sarili nyo. Kaya yung babae dyan sa Malacanang, yung matapang na tiyanak dyan, ayun, hindi mo ba tinitingnan na posibleng-posible yan ang lumaglang sa'yo at nagpasigawa ng mga moves against you para as early as now mapipilay ka na, Madam Hontivirus? Yun po ang sinasabi ni Sas Rogando. So, sabi nga ng iba, bakit masyadong nagpapabeauty ngayon ito si Hontiveros? Talaga bang mayroon siyang plano talagang magiging ikangay maging presidente? Sabi nung isa, ito lang yung itsura niya noon. Tingnan na natin. Bakit Tingnan natin. nilalait siya ng mga taong bayan dyan sa Ano ba yung social itsura media? niya dati? Okay, Oo. Ay, grabe naman. Gandang PhilHealth nga ho talaga. Kung tawagin niya si Risa, gandang PhilHealth. Anong masasabi niyo dyan? Di ba? Yan ang ebidensya. Gandang PhilHealth. Kung merong salamat, Doc, yung tipong mga nagpapatusok-tusok, nagpapatapyas ng muka, di ba? Pagka medyo makapal, pinapatapyas yan eh. Ito si Risa, iba. Salamat PhilHealth yung sa kanya. Tingnan mo. Yan yung O baka nagtataka kayo, di ba, medical lang doon, wala namang pampaganda sa PhilHealth. Tanungin niyo si Risa. itsura niya nung Activist pa ba siya? ginagahasa niya yung Oo. PhilHealth. Ngayon, masyado siyang pinapaganda ni Vicky Bello. Ano masasabi mo, Paningado? Ayun, ibalik mo ang 1.7 billion pesos ng PhilHealth. Ginamit niya yung PhilHealth para sa kanyang kandidatura. Mayroon din isang senador dyan, ginamit din yung isang ahensya para maging senador din siya. These are all courtesy of Noynoy. Sabi ni Noynoy, kayo mga best friends, ikaw senador, so-and-so, ikaw senadora, so-and-so, gamitin niyo yung pera ng gobyerno. Akong bahala. Tapos mayroon pang isang senadora, pati yung Office of the Solicitor General, naglagay na ng desisyon ang COMELEC na disqualified. Pero ginamit yung Office of the Solicitor General. No other than the Solicitor General. Can you imagine? The soldier is supposed to defend an office, government office, or the officials like the COMELEC. Pero sinong dinipensahan, pare? Yung kandidato. Para mapalabas na hindi siya foundling. So, yun ang mga manipulation ni Noynoy Aquino during his time. Para yung mga kaibigan niya
malagay sa pedestal. Ha? Oh. So, yun po ang nangyayari ngayon, mga kababayan. At tingnan mo itong sinabi ni Winnie Monson na may itsura ba ito? Ha? Nako. Is he somebody that only a mother could love? Tapos daldal ng daldal. O ito, pakinggan natin itong Teka. At Kong Jing, bukas na yan. Ibang paksa na yan eh. Di ba? Love life na ni ano yan, ni Risa. Meron tayong ano dyan, meron tayong mga material dyan eh. Hindi pa natin linalabas, higatin ho yung mga material natin dyan. Halimbawa na lang ho ito. Mabigat ho yan. Ha? Sino nga ba si Ronald Llamas? Sabay-sabay ho natin aalamin yan sa mga susunod na panahon. Hindi pa ho ngayon. Sir Jing Paras, i-reserva mo muna yung init ng ulo mo na yan. Ha? Sa mga susunod na video, papasadahan natin yung mga naiintriga na yan dito kay Risa. As always, maraming salamat ho muli sa pagsama sa PH Update dito sa video na to. Maraming salamat to. Mega love shoutout doon sa utol kong nagpaano ng bahay. Grabe, ang ganda ng bahay ng utol ko. Sana oil. Ang ganda ho. Maganda. Ano naman yun eh. Big time yun eh. Di naman tayo, small time lang tayo eh, di ba? Siyempre, nagpunta tayo doon, nakikain tayo. Di ba? Tapos nakishot lang tayo. Buraot lang ba? Anong pagkain? Kain lang. Sarap naman. Congrats tol. Sa mga tita ko nagpunta kanina,